Jojo Sipial, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sipial. Magandang umaga, Pilipinas. Gising Pilipinas. Araw ho ngayon ng Martes, sa buwan ng Agosto, 11, 2020. Jojo Sipial ang inyong lingkod sa umagang ito. Ang inyong lingkod, sandigan, maaasahan, bukas kahit sa anumang oras o balakid basta makakatulong sa ating kapwa. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. At syempre po sa ating mga kapatid, kapuso, kapamilya na mga OFW, Overseas Filipino Workers. Ano man ang oras sa inyo, nasa ibang bansa kayo, isang magandang araw sa inyo. At samahan ninyo ako sa ilang pong minuto o isang oras na balitaktakan at sana huwag magluko ang aking PLDT Wi-Fi. Nagbabayad tayo ng tama at ito hindi maganda ang aking pong reception dito. Tuwing alas 10 ng umaga, siya nagbibiro ang PLDT Wi-Fi. Hindi ko po alam kung sadya bang tinatapat kapag ako po nagkaroon po ng aking Facebook Live dito po sa aking palatuntunan, Huli Ka ni Jojo Sipial. Kapatid, kapuso, kapamilya, gising Pilipinas. At isang magandang morning kay Founder Anthony Chua, Huli Ka Matrix, at Huli Ka Katniss. At sabi niya, mabuhay and more power. Maraming salamat at maraming salamat din sa mga ilan na tumulong sa akin upang pong maitayo itong aking maliit na Facebook Live para sa aking Facebook Live, no? At mamaya ayusin na po yung ibang mga At maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo pangalanan, alam nyo na kung sino kayo. Dahil panahon ng Modified Enhanced Community Quarantine, nandito lamang tayo, Dahil ayaw natin bumiyahe na kung saan upang mag-ingat at sumunod po sa alituntunin, sa patakaran po ng ating gobyerno, na kailangan stay at home, kapatid, kapuso, kapamilya. At isang magandang morning din kay Patas Balita at kay Ma'am Claire Maurice Firmalan. Isa itong guro, isa itong teacher at kumusta naman Ma'am Claire Maurice Firmalan, kung tuloy na ba ngayong Agosto 24, ilang araw, ilang tulog na lamang at magbubukas na po itong ating pong balik eskwela, pero wala face to face. At sabi naman ni Sir Patas Balita, morning Sergio, good morning din Sir Patas Balita. Sa lahat po ng aking pong subscribers, viewers, followers, maraming salamat po sa inyo sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sipial. At pakisubscribe lamang at yan ay tulong na po ninyo sa aking pong YouTube channel. Panoorin po ninyo ang aking mga video doon at iba't pong talakayan pinag-uusapan po natin. Siyempre kapag nag-subscribe kayo, pakipindot na rin yung ating pong notification bell. Total, libre naman yan. Upang pong kayo ang una makapanood sa aking mga videos. At maraming salamat din sa mga nag-like, comment at higit sa lahat sa mga nag-share. Pakishare lamang ang aking Facebook Live at ang aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sipial. At isang magandang umaga din sa aking pinsan na Noel Bo Magtangob at aking kapatiran
Pakibati Amer Baltersa Terul. Yan pong aking pong field correspondent po dyan sa lalawigan ng Cavite. Ingat ho kapatid Amer Terul at sa aking pong pinsan Noel Bumagtangon. Kung kayo man po ay pumapasok ngayon, ingat-ingat at alam ko pong marami ho tayong kinakaharap ng mga problema dito sa bansang Pilipinas. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi po maging sa buong mundo. Sa ngalan po ng aking mga kasamahan, dito po sa aking maliit na palatuntunan, marami pong salamat sa inyo sa executive producer ko. Siyempre po yung aking pong kaibigan na si Jenkins Gomez. Thank you so much sa inyo, sir. At sa lahat po ng mga frontliners, maraming salamat sa inyo. Isang magandang umaga sa inyo. At harinawa po, matapos na malagpasan natin itong problema na ito, itong coronavirus o COVID-19. Frontliners, mabuhay kayo, health workers, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, ating mga kabarangay, LGUs, mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong pong paglingkod sa ating bansa o sa taong bayan. Sulit na sulit ho ang aming pong buwis na ibinabayad sa inyo. At nariyan ho kayo upang pong kami ay alalayan o gabayan. At lalo na po yung mga kababayan natin na nasa kanilang mga hospital, na patuloy ho, ito po yung mga biktima ho ng COVID-19 at may mga sakit ho na iba, na patuloy ho na lumalaban. Magandang umaga ho sa inyo. Pagaling ho kayo, tata, isang magandang balita ho, marami na ho ang gumagaling ho dito pong coronavirus dito sa bansang Pilipinas. Although lumubo, ayon nga po sa ilang eksperto po sa University of the Philippines na dapat ho i-extend pa ito pong modified enhanced community quarantine. Pero ayon ho sa ating Pangulo ay hindi na ho kakayanin, ay ala na hong pera at ala na hong pondo. Saan ba ho napunta ho, Pangulo? Saan ho napunta ang pera? Nagtatanong lamang ho ang ilan po natin mga kababayang mga netizen. At maraming po salamat sa mga nag-share po ng aking Facebook Live. At sabi po ni Sir Patas Balita, malapit na August 18, Sergio. Malaya na kaya tayo. At good morning, sabi ni Amir Tirol. Boss, morning. Good morning din. At sabi ho ni Ma'am Helen Leslie Holt, dyan ho sa lalawigan ng Samar, lalo na po sa ating kaibigan, ang Provincial Director po ng Philippine National Police, si Police Colonel Dizon. Sir, isang magandang umaga sa inyo. Ma'am Helen Leslie Holt, magandang umaga. Hello, good morning, Sergio. God bless you and your family. Thank you so much. At sa lahat po ng kapatiran nating mga Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, Shalom Alaikum mga kapatid na Muslim, At syempre po yung aking mga kaibigan ng Filipino-Chinese community, maraming salamat po sa inyo. At katulad ho ng sinasabi ng ating Pangulo, nariyan ho ang mga Filipino-Chinese, lalo na po ang bansa China, upang pong sumuporta at tulungan po tayo. Ngayong umaga, gusto ko po sanang talakayin po itong problema po ng Meralco, no? Kasi po mayroon pa akong nabasa na ilan pong mga istorya, kwento na napakaganda pong pag-usapan. Pero ganun pa man, siguro ilabas ko na lamang po ito sa aking YouTube channel, sa aking videos po. At sana panoorin po ninyo para po malaman ninyo ang aking pong, marami po akong gustong ikwento, i-share sa inyo. Tungkol po ito sa Manila Water, Maynilad, Meralco at iba pa na isa ho sa mga pangunahin pong nagsiservisyo, naglingkod po sa atin. Na bakit ho bigla hong tumaas po ang ating mga bill at bakit ho napakarami po nating mga bill na tinatanggap, nahilo ho, na tililing, tolero na ho ang mga tao. Hindi lang po dito sa Metro Manila, maging po sa ibang probinsya. Hindi lang po sa Meralco. Ang ilan po na mga electric company o cooperative na nagdi-distribute din ho ng mga kanila pong serbisyo sa iba't ibang probinsya. Kasi po ang Meralco dito po sa Metro Manila at karating probinsya, Meralco po ang nagdi-distribute. Pero pagdating po sa ibang probinsya, mayroon po tayong katulad sa Albay, Alico, hindi ko alam kung tama pa rin dahil nung panahon ako nandoon, Albay Electric Cooperative yung tawag doon. At mahigit po 50,000 mga complaint ho dyan sa ERC o Energy Regulatory Commission. Hindi lang po natin alam kung ano na po ang naging pong tugon ng Meralco o ng iba pa. At lalo na po ng ating gobyerno kung paano nila. Kasi alam mo, ang ERC, Energy Regulatory Commission at ang Department of Energy, sila po yung sangay ng gobyerno na dapat hong mag-aalaga o alagaan po tayo mga consumer.
Sila po yung ating pong kasama na para tulungan tayo. Pero ng mga panahon ho ng enhanced community quarantine, itong pandemya po, nitong coronavirus o COVID-19, hinahanap po natin sila kung nasaan sila. Mayroon pong investigasyon ho sa mababang kapulungan pero ngayon po hindi ko alam, medyo naudlot ho yata. At nais po ng ating Pangulo na alisin na sa pagiging pribado itong mga water concessionaire at ito pong Meralco. Maganda ho yan at base ho sa ating pong natuklasan na mga impormasyon at ito naman po lumabas na po sa iba't ibang mga YouTube channel videos ng ibang mga mamahayag natin kasama natin sa radyo, dyaryo, television, lalo na po sa social media, online news na mayroon po itong prangkisa. Lahat po kasi ho na sinasabi nga ho rito, katulad po ng ABS-CBN, mayroon po mga prangkisa ho, iyan pala. Dapat alamin ho natin yan, ang mga issue na ganyan, para po malaman natin kung saan ho ba, sino ho ba ang nagkamali at sino ho ba ang nagkulang. At ulitin ko lamang po, kapatid, kapuso, kapamilya, isang magandang umaga sa inyong lahat, lalo na po kay Ma'am Jean Frecuenza at kay Sir Ching Junida. Isang good morning ho sa inyo, sir, at mag-ingat ho kayo palagi at sa ating po mga kaibigan dyan. Kumparit kaibigan. At syempre ho, ang aking pong primo, hindi ho magpapatalo riyan. At alam mo naman yan, kapag ho nariyan yan, gusto din ho ng aking pong primong GC Lunas, morning, primos! Saan napunta ang pera ng gobyerno? Dahil na kami natawanan, pinasabing sap, na yan. Yan nga po, primo, ang isa po sa dapat po pag-usapan natin ngayon. At sana po, mag-comment ho kayo, At sa mga nais po mag-comment sa akin, comment lamang po kayo sa akin pong Facebook Live, lalo po sa aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial. At higit sa lahat ho, ibigay ko po sa inyo yung aking numero upang po pwede kayo mag-text sa akin. 0997-570-7554. Text lamang ho kayo at marami na po nakakalam ng aking numero. At ayan ho, nagtitext ho sila at sila ho mismo ang nagsasabi sa akin, sir, pag-usapan po natin ito at hindi na po nabigyan po ng pagtugon o hindi na po naging importante. Kaya nga po sabi po ng ating mga kababayan, nagpadala po ng mensahe sa akin, maging ho sa text o maging ho sa aking messenger, Jojo Sibial. Sabi ho nila, sir, saan po ba napunta ang pera? Katulad ho ngayon, sabi ho ng aking tagapanood na si Sir GC Lunas, ang aking pong primo, hindi man lang daw sila nabigyan itong social amelioration program. Bakit kaya? Ano ho bang ipaliwanag ho ng ating gobyerno rito? At ulitin ko lamang ho, isang magandang morning ho kay Ricardo Abanto Sibial. Magandang umaga ho sa inyo, sir. Akin pong kamag-anak ito. At sabi po ni Sir Ching Junida, good morning po, sir. Good morning din po. At yan ho, si Premong GC Lunas. Kasi nga po, base po sa ating pong nakalap na mga informasyon at yan naman ay lumabas po sa iba't ibang mga himpilan ng telebisyon, maging ho sa mga programa ng radyo, maging ho sa dyaryo, maging ho sa online news, di ba? Na nagtatanong ho ang taong bayan, bakit ho nito pong pagpasok po nitong pandemya, nagsulputan ho, naglabasan, o marami ho nagsasamantala, dito po sa ating gobyerno. Kaya kawawa po ang ating Pangulo. Siguro naman, sana po maimbestigan ito ng mabuti. At sabi po nila sa akin, sana po, sir, kung yung pong pag-iingay nila at yung pong tapang nila at yung pong sinasabi nilang marasakit para sa tao, ay gawin din ho nila yung kanila pong ginagawa, katulad ho ng paggawa nila ng investigasyon ho dyan ho sa ABS-CBN franchise renewal na hindi na po nakapag-renew. Ito pong dambuhalang istasyon ho ng telebisyon at kasama na po riyan ang radyo. Sana ho, sir, ganun ho sila mas kasigasig ho. Ganun ho sila ka-epektibo na para imbestigan ito. Yan ho ang mga sinasabi po ng ating mga kababayan. At marami pong salamat dun po sa nag-share po ng aking Facebook Live. Thank you so much sa inyo.
At mayroon na po pagdinig ho dyan ho sa Senado ho. Ito pong problema ho. Ito pong anomalya po sa Philippine Health Insurance o PhilHealth. At mayroon na rin pong ipinadala sa akin ng mga ilan pong mensahe sa messenger ko kung sila po ay nakamonitor ngayon. Kasi nga po talaga pong pinaparating nila sa akin na may ilan na rin hong mga hospital na ayaw na hong tumanggap kasi ang laki na roho ng utang ng PhilHealth. Sana po malaman po na ating gobyerno ito, lalo na ating Pangulo, lalo na po ito pong CEO, President, si dati hong General, na si tawag dito, Morales, no? Meron din hong nagbibiro sa akin dito at nagsabi ho, kapag ho nagkaroon ng investigasyon sa kanyang panungkulan, ang isang opisyalis ng gobyerno ay nagkakaroon ho ng mga karamdaman o sakit. At meron din ho nag-forward sa akin na isa pong picture ho na dapat daw ho yung kanila pong wheelchair ilagyan po ng electric chair. Gawin hong electric chair. Kayo naman ho. At sabi naman ho ng aking kasamahan po sa GPTE ng Santa Caterina Elementary School, si Ma'am Roselyn Villa Sr. Morning daw, press. Good morning din, Ma'am Roselyn Villa Sr. Ma'am, ingat po kayo. At pasensya na po, hindi pa po nagbigay, ayon po sa ating po mahal na principal, no? Si Dr. Martin, ayon po sa kanya na hindi daw muna, wala daw muna po yung distribution ng modules kasi po medyo naantala po yung pagpadala, pagpaparating po ng printer para po sa modules. Kaya nga po ako po noon pa man lagi ko pong ako'y nanawagan sa ating gobyerno, lalo na po sa Department of Education, na dapat po pag-aralan nila mabuti. Kasi dahil po ang ating bansa, mahilig ho itong nagmamadali ho lagi. Hindi ko alam kung bakit lahat ho ng bagay, lagi ho sila nagmamadali. Kaya dapat ho talaga alamin, pag-aralan. Kailangan ho, hindi lang ho yung dry run, katulad ho ng ginawa ng angkas na nakaupo ho sa dalawang upuan na mayroon hong malaki hong electric fan sa harap para i-testing ho yung barrier. Yung pong dry run ho na tinatawag natin na makatotohanan, actual ho, nagpapatakbo. Kaya nung mga panahon ho na ako'y sumali ho riyan, dyan ho sa balitaktakan ho ng Department of Education, tungkol ho riyan sa sinasabi hong pagbalik eskwela ho ng ating pong mga mag-aaral o estudyante. Isa rin ho ako sa kumontra ho. Dangan lamang ho, sa dami-dami ho namin, nag-iisa lang ho akong kumontra. Ito na nga ho, nagsulputan na ho. Ito ho mga problema ho. Maiba tayo ng konti, iwanan muna natin yung Meralco, mamaya pag-usapan po natin. At ilabas ko po yan sa aking YouTube channel. Abangan po ninyo. At isi-share ko po sa inyo yan. Pag-usapan lamang natin ang Department of Education, lalo na po ito nga. Malapit na ho April 24 ho, magsisimula na ho sila. Ito pong balik eskwela. Sana po, kayo din ho, mag-comment din ho kayo para maiparating ho natin. Wala namang imposible ho, kapag ang taong bayan ay nanawagan ho. Siguro naman pag nakarating ito sa ating mahal na Pangulo. Nabigla lamang ho, siguro sa aking pong paningin at pananaw, sa aking pong pangunawa, sa aking pong personal na opinion, hindi na po kasama ang inyong opinion, na pare-pareho tayo ng mga opinion. Noong panahon ho, sinabi po ng ating Pangulo na wala na munang pasok ngayon kahit hindi face-to-face. Sa sunod na taon na, unahin muna natin itong problema ng pandemya, itong COVID-19 o coronavirus. Pero ano hong ginawa nitong sekretary ho, na si Secretary Ma'am Briones ng Department of Education, ay binadali niya ho siya pumunta ho sa Malacanang upang pong kausapin po ang ating mahal na Pangulo. Hindi makatanggi ang mahal na Pangulo kay Secretary Briones. Napauho ngayon ang Pangulo. Ngayon, sino ho nagsasuffer nito? Alam po ba ninyo, mahal na Pangulo, na ang mga paaralan, hindi lang po dito ho, sa buong Pilipinas, lahatin ko na, dahil ito naman po ang katotohanan, humihingi po sila ng tulong. Humihingi po sila ng tulong sa mga pamilya o sa mga magulang para po sa iba't ibang mga bagay. Di ba? Kaya nga po sabi ko po, nandito po tayo sa panahon ng pandemya, huwag ho tayo magmadali. Pag-aralan natin mabuti. Wala na nga ho pera ang gobyerno natin, kayo yung nagmamadali naman dyan sa Department of Education. Ang problema nga ho, nag-iisa lamang ho akong kumukontra nito Hindi po ako kumukontra dito para maging bida. Ako po nagsasalita lamang sa akin pong experience bilang isang magulang, bilang isang tatay.
At gawin pa ninyo akong guro sa aking anak. Kaya nga pinapaaral ko anak ko para po kayo magturo sa anak ko. At ngayon nabaliktad na ako na magturo sa aking anak. Paano na po aking hanap buhay? Ngayong panahon ng MECQ, wala ho tayong hanap buhay. At basahin ko lamang po itong sinabi po ni Primong GC Lunas. Sabi niya, Primo, pakikalampag nga ang may ari ng wifi kahit naka-wifi na, napakahina ng load din nga ako. Ganon din. Ang hina din, sayang ng binabayad natin. Diyan, salamat. Yan ho ha. Ako po nanawagan po sa PLDT Wi-Fi at sa iba pa pong mga loading ho. Ito pong tinatawag natin na prepaid, no? Na mayroon po silang sa pag na po ng kanilang Wi-Fi po. Pakiayos po ninyo. Please lang ha. Kapag ito'y nakarating po sa ating Pangulo, siguraduhin ko sa inyo, mamproblema kayo. At isang magandang morning ho kay amigo Raul Catalan Llama Sr. Siya po nanood ngayon. Sabi niya po ay good morning amigo Joe, happy viewing sa iyo at maraming salamat sa iyo amigo Raul Catalan Llama Sr. At sabi naman ho ni Ma'am Roselyn Villas Sr. Hinang ng net kopres paputol-putol po. Yan o ha. Kaya mabuti na lamang at ang ating pong gobyerno, ang Department of Education, ito po may pinakamagandang nagawa nila. Dahil po nag-convert sila doon sa modules. Karamihan po sa mga private school ngayon ay online learning ho sila. Ibig sabihin ho, gumagamit po sila ng internet. Tayo naman ho, dito ho sa tinatawag pong government education o dito po sa Department of Education ng ating gobyerno, tayo naman po ay through modules ho tayo ha, magbibigay ho sila ng mga ilan hong mga papel. Hindi ko alam po anong matawag dito ha. Nakalimutan ko po nung kami po nagkaroon po nito ng ibibigay sa magulang at ibibigay sa anak. Tuturuan yung anak ng magulang kung ano po yung kanyang pag-aaralan. Ito nga po ang pinaka-interesting na kwento po. Meron po ako isang nabasa sa isang post ho sa social media, sa Facebook ho, na sabi po ng isang magulang, paano na po kaya ako, na ako po isang hamak na grade 1 lamang. Marunong lamang magbasa, magbilang, at magsulat. Pero paano ko maituro sa aking anak na ang aking anak ay isa pong grade 5 student na? Paano ko maturuan ang aking anak na ako mismo isang grade 1 lamang ang aking tinapos? Yan po ang hindi po pinag-aralan pero isipan po ng ating pong taga-Department of Education. Ano po ang dapat natin gawin upang pong mapaayos ang pagpatakbo po nitong ating pong ano ba tawag nito? Learning natin, no? Ano ba tawag nito ha? At isang magandang morning ho kay Ma'am Mary Jean Javier ha. Mary Jean, good morning ho sa inyo at kay GP Sibial Jr. Good morning sa inyo. Sabi ni Mary Jean Javier, good morning Sergio, good morning din at salamat ho ha, tulungan ninyo ako. Thank you so much. Yan ho, isa sa mga pag-usapan natin ngayon, ito pong problema ho sa Department of Education. Katulad ho niyan ha, Department of Education. Noong una po namin pag-uusap, hindi po pagharap na face-to-face, kundi po dito po sa pamamagitan po ng ano ba tawag nito ha? Through online, no? Nang kami po nagkaroon po ng pag-uusap bilang isang magulang, sumali ho ako. At ayon nga po, magsimula ng ganito, ganyan, di ba? Na pagdating po ng Agosto, dahil Agosto 24 ho, kung talaga ho magtuloy-tuloy ito, magsimula na ho ang pag-aral po ng ating mga anak na nasa bahay lamang o nasa tahanan natin. Pero ganoon pa man, ipaubaya ko na lamang ho iyan sa Department of Education kung ano po ang kanila pong diskarte dyan. Dahil siguro naman, preparado sila. At alam ko naman, meron na silang troubleshooting. Kung sakali magkaroon ng problema, alam po nila yan. Siguro naman, kagagaling na mga yan. Hindi yan mailagay sa pwesto kung walang mga galing yan. Kaya ipaubaya ko sa inyo. Heto, balik tayo ngayon sa Wi-Fi. Ito pong mahina ho ang signal. Ano ba ang dapat gawin? Dahil nga po nagbabayad ho ng tama ang ating po mga consumer, ang ating po mga parokyano na gumagamit po ng internet, ano po ba ang dapat gawin ho ninyo na upang pong masiyahan naman kami po
na bilang pong gumagamit po ng inyo pong serbisyo, internet services. Dahil minsan ho, nandyan ka ho sa kasarapan ho di ba mayroon kang kausap, nasa kasarapan ka ho, ay bigla ho nagpaputol-putol ho yung signal ho ng inyong internet. Kapag ho tayo, sa bagay ngayon, maraming salamat dahil hindi naman ho nagmamadaling upang bayaran po natin ang ating pong mga obligasyon dito po sa internet, lalo na sa PLDT, bilang postpaid ho. Kapag tayo naman po ay nag-load bilang prepaid user, yung iniload natin, kailangan magamit natin. Pero paano mo nga magamit kung ang iyong internet services ay paputol-putol, ika nga paika-ika, para bang naglalakad na kahit simentado at pantay, ay bigla hong hindi ka makalakad ng diretsyo na tuwid. Di ba? Kaya ano ho ba, ang dami ho ninyong mga advertisement na talagang maingganyo ang taong bayan, ang mga consumer. Pero pagdating ho sa actual na ho, ito na ho ang aming mga naranasan. At sinubukan kong tawagan ho nung isang araw, kahapon ho, sinasagot lamang ho ako ng kanila hong call center. Upang pong sanang makausap ko, upang pong ipaliwanag ko kung bakit ho ganon. Kasi ho, nakakaintindi naman ako at umintindi naman kung talaga ho may problema. Pero matagal ng panahon ho yan Simula ho nilagay ho itong aking PLDT Wi-Fi ho. Yun na ho ang lagi kong na-experience na problema. Signal na paputol-putol. At nakita naman ho ninyo, maging ho sa mga aking pong viewers, sa mga netizen ho, na sinasabi ho nilang paputol-putol din ho ang kanila pong mga internet services. Hindi lang po iisa, dalawa, marami ho yan. Kaya nga po yung aking pong messenger, Jesus, Ginoo, maniwala kayo. Katakot-takot ho. Halos ho hindi ko na mabasa. Ito ho yung mga dapat ho pag-usapan nating araw na ito. Araw ho ng Martes ngayon. Ito pong problema po sa Department of Education. No? Itong pag-provide ho ng mga modules ho, paano i-distribute ho, di ba? At sabi naman ho ng ibang mga paaralan ay pumunta tayo sa ating eskwelahan. At by grade ho, ang pagbibigay ho ng mga modules sa mga magulang. Dahil observe ho, physical and social distancing tayo. Lalo na ngayon ho sa panahon ng MECQ, napakahigpit po at talagang dapat lamang ho maghigpit ang ating gobyerno, ang ating lokal, barangay at iba pa. Kasama na po ang DILG, PNP, Armed Forces of the Philippines at ang ating gobyerno. Upang po naman magkaroon po talaga ng maganda hong resulta itong pagpapatupad natin ng Modified Enhanced Community Quarantine. Although ayon nga ho sa Pangulo na hindi na ho talaga pwedeng patagalin pa itong MECQ dahil nga po wala na ho talagang pera o pondo ang gobyerno. Siya ho mismo may sabi, ang ating Pangulo. At alam nyo naman ho, napapakinggan at napanood na po ninyo yan, na sinabi niya po, maraming salamat po kay Sir Joel Lacandula. Siya po yung nag-share po ng aking pong Facebook Live. Thank you so much sa inyo, sir. Mabuhay ho kayo, sir. Mabuhay ho kayo. At marami pong salamat kina Salforti, Raul Catalan, Diama Senior, Roselyn Villa Senior, Daisy Liamuro Largo, Jean Frequenza, Jennifer Sibial, Cheng Junida, Donato Brusula, Relaine Maranga, Helen Leslie Holt, GC Lunas, Noel Bumagtangob at si Joel Lacandula. Maraming salamat po sa inyo sa pag-like po ninyo ng aking pong munting palatuntunan. Ang Meralco po ay dati ho pinapatakbo ng ating pong gobyerno yan. Nung panahon ho ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, Edralin Marcos, napakaganda po ng pagpatakbo po nitong ating mga konsesyonero. Katulad ho ng Manila Water, Maynilad at Meralco at iba pa.
Pero nung pumasok na po itong yung dating Pangulong Corazon Aquino, yun na po nagkaroon na po ng pagtutwist o pagkakaiba na naging pribado na. Ito pong aking mga sinasabi. Ito pong aking mga binabanggit. Kaya po ako nagtataka kung bakit ito po, para pong bigyan po kayo ng isa pong kunting idea o kwento. Ang ating pong gobyerno ay dinidevelop po ang isang bagay, ang isang lugar. Pagkatapos katulad ho ng LRT, ang nagpagawa po niyan ating gobyerno, pera po ng taong bayan ang ginamit ho niyan. Panahon ni dating Pangulong Ferdinand Idrili Marcos, siya po ang gumawa niyan. At kapag pumunta po kayo sa DPWH Main o sa Department of Public Works and Highways Main, sa Main po, makita nyo po yung plano po ng Pilipinas para po sa Metro Manila at iba pang mga probinsya. Na kung saan itong mga LRT, MRT at iba pa, mga PNR at iba pa, nakaplano na po ito. Nakaplano na po ito na talaga nandyan na ito. Dangan lamang may mga pangulo na nagpalit-palit, di ba? Pinalitan ni dating Pangulong Corazon Aquino, so iba po yung pinagagawa niya hanggang sa iba pa. Tayo po, ang gobyerno po ang nagpagawa sa pera po ng taong bayan, ngayon po ibinenta po ng gobyerno para sa pribado. Ganun ang kwento at istorya po ng ating pong buhay dito sa bansang Pilipinas. Basahin ko lamang po itong pinadala po sa akin ni Nat Salforte, alas 10 ng umaga, munisipyo ng San Mateo, Rizal, pansamantalang isasara para sa pagsagawa ng disinfection measures. Inihayag ngayon ng pamahalang bayan ng San Mateo, pansamantalang isasara ang munisipyo at extension building nito sa Rizal, building nito at Plaza Natividad, alinsunod sa rekomendasyon ng San Mateo Task Force COVID-19 mula ngayong August 11 hanggang August 12 para sa pagsasagawa ng disinfection measure. Ayon sa San Mateo Rizal Government, layunin nito upang matiyak na ligtas ang mga residente na mahahawa ng COVID-19. Magpapatuloy naman ang ambulance services para sa mga emergency cases at patuloy rin ang serbisyo ng Super Health at Lying-in Clinic sa naturang bayan. Nakiusap ang pamunuan ng San Mateo Rizal Government sa mga residente na makiisa sa kanilang programa dahil malaki ang maitutulong nito upang maiwasan na magkakahawaan ng COVID-19 ang kanilang bayan. Maraming salamat, Nat Salforte, sa iyo pong mensaheng pinadala sa akin. Dito po sa comment nyo at isang magandang umaga rin kay Sir James E.C. Mabuhay, sabi niya sa akin. At sabi naman ni Vit Sarinas, morning sir, good morning. Si Miss Lady Exposed, no? Tama ba? Matagal-tagal at nakalimutan ko na. Yan po isa pong mamahayag, Vit Sarinas, at kasama din po si Nat Salforte, isa din pong mamahayag ito. At good morning na rin sa Rizal PNP Press Corps. Lalo na po sa Pangulo ng Rizal PNP Press Corps, no? Good morning sa kanila pong presidente. At sa grupo din po ng Pamamarisan, good morning sa inyo. At sa lahat ng mga taga Rizal, good morning sa inyo, At nagpadala ulit ng mensahe si Nat Salforte, ito po, alas 4 po ng hapon, Ito, basahin natin dahil iba naman pala ito, no? Ito naman po ay iba. Alas 4 po ng hapon, ilang vendor sa New Taytay Public Market hindi sinusunod ang ordinansa sa mandatory na pagsuot ng face shield. Dismayado ang pamunuan ng Taytay Rizal Government dahil ang laki ng tarpaulin na nakapaskil sa lahat ng palengke. Mayroon ding bantay na sumasala sa nais mamili pero hindi pa rin nasusunod ang ordinansa ng mandatory wearing of face mask. Face mask sa New Taytay Public Market. Ang malala pa mismong mga vendor ang lumalabag sa ordinansa. Kapansin-pansin ang wet section ng palengke ay maraming mga vendor na walang suot na face shield. Ayon sa bantay ng palengke, pahirapan ang pagpapatupad ng ordinansa sa palengke. Ang ginagawa kasi ng ilan ay magsusuot ng face shield sa entrance pero
huhubarin. Ito kapag nasa loob na ng palengke. Wala namang pulis na nakaposte sa palengke kaya hindi rin na makontrol ang mga lumalabag sa ordinansa. Nabatid na para sa mga unang paglabag, papatawan ng 1,000 ang violator, 1,500 naman sa ikalawang paglabag, 2,000 sa ikatlong paglabag. Samantala, 8 ang bagong kaso ngayon, umabot sa 421 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Taytay Rizal. Yan po ang sinasabi ni Nat Salforte. Maraming salamat, Nat Salforte, ang aking pong kasama po sa programang Huli Ka ni Jojo Sibial. At Mark Ginar Manibog, good morning. Sabi ni Ma'am Vit Sarinas, thank you din. Ito nga po, sinabi po, may napanood po tayo na dyan sa Quezon City, yung pong mga lumabag sa ordinansa, ay pinagtatanim ng gulay sa kanila pong halamanan. Ako naman po, sabi ko nga, dapat lamang maghigpit, pero dapat pag-aralan natin mabuti kung tama ba yung pagpapatupad na dapat ang ating po mga violator. Doon pa lamang sa pagpatupad ng violation, na magkaroon po ng magbayad ka po. Kapag ikaw nag-violate, medyo hindi ko po nagustuhan. Bakit wala na nga tayong pera, di ba? Magbabayad pa tayo. Kung talagang yun ang dahilan para mapilitan na maipatupad, mapilitan na upang sumunod, ito pong ating mga kababayan ng mga pasaway, ay dapat magdagdag tayo ng mga tao. Magdagdag tayo ng mga bantay. Napakarami walang mga hanap buhay ngayon. Kunin ninyo sila. Gamitin ninyo sila na mga tawag nito, mga taong tagabantay. Sa mga lugar, kung saan man mga lugar na marami mga pasaway. Katulad sa isang barangay, hindi sapat ang ilan barangay tanod natin o barangay official upang pong sitain, upang pong makontrol, upang pong ipatupad ito pong protocol, quarantine protocol, nito pong ECQ. At good morning kay Sir Nathaniel Hersarsa. Good morning sa iyo, sir. At Ma'am Vit Sarinas, good morning din po sa inyo. Meron po kahapon sa akin, nagpadala na sa akin pong mensahe. Gusto ko lamang basahin ito. Dahil nga po, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ito. Yung kanya pong minisage sa akin, no? Ito yung ano niya. Basahin ko lamang para po naman magiho tayong maliwanag kung bakit kailangan ipatupad ng ating gobyerno dito sa bansang Pilipinas ang paghigpit po nito pong quarantine protocol sa lahat po ng lugar sa buong kapuluan. Mayroon po tayong 7,100 mahigit na isla na dapat bantayan ng ating pong gobyerno, ng ating pamahalaan. Kasama na po ang ating Philippine National Police, LGUs, Barangays and Armed Forces of the Philippines, DILG at iba pang sangay ng gobyerno. IATF at National Joint COVID Shield, tama ba? Ayon dito sa ibinigay sa akin, isi-share ko lamang ito sa inyo. Sa bansang South Korea, sa bansang China, Japan, North Korea, Russia, Jordan, Kuwait, Saudi, United Arab Emirates, tanging Pilipinas lang Hindi ko alam kung ipinusto ito. Pero ayaw ko man basahin, pero gusto ko lamang talagang ma-share sa inyo. Alam niyo po ba ang ginawa nito mga bansang ito na mga binabasa ko? Talaga silang sumunod, naghigpit sila. Sila stay at home na natili po sa kanilang mga tahanan. Ayan ang pinakamagandang resulta. Ano ang pinakamagandang resulta nitong stay at home? Nawala o nabawasan po ang COVID-19 sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. Yun ang bagay na dito po ako nagulat at natuwa sa kanila. Hindi ba natin kayang gawin sa bansa natin? Mga kababayan ko, kapatid, kapuso, kapamilya.
Dahil nga po ang ating pong Pangulo ay napakabait pa kung ituring. At marami pong nagko-comment sa akin na sobrang higpit. Hindi ho, kapag ka ito'y alamin po ninyo itong mga bansang mga pinagsasabi ko. Kung ano po ang ginagawa sa kanila sa kanilang quarantine protocol nitong COVID-19. Hindi ho sila nagpapalabas ng mga tao sa mga tahanan at ipinatupad nila kung ano dapat ipatupad. Hinuhuli, ipinakulong ang mga lahat ng lumalabag sa batas ng kanilang quarantine protocol. Pero dito sa ating bansa, hindi ho ganun. Mayroon ho tayong puso, may puso ho ang mga namamahala ng ating pong gobyerno. Binigyan lamang ho sila ng mga tinatawag nating kaukulang parusa. Katulad ho sa Quezon City, ang ginawa ho doon sa mga ilan hong lumabag ng quarantine protocol, pinagtatanim mo ng gulay. Pero tanong ko lamang ho, tama ho ba ito, Mayor Joy Belmonte? Nasa batas ho ba ito? Ito pong ating pinaggagawa ng inyo pong lungsod. Wala namang hong problema maghigpit, pero dapat ho naayon lamang ho sa batas. Ano ba ang batas ng Bayanihan to Heal as One Act? At ito pong Bayanihan 2 ay aprobado na ho sa mababa at mataas na kapulungan. Ibig sabihin ho sa Senado at Kongreso. At good morning din ho kay Ronald Kitakits. Pa-shoutout naman Kuya Joe dito sa Tanay Rizal. Lahat ho ng mga taga Tanay Rizal, good morning ho sa inyo. Yan po'y galing ho kay Ronald Kitakits. Ito ho, cambio tayo ng konti, balikan natin ng konti ho. Ito pong tinatawag po ng ating, meron po tayo nabasa pong ilang mga balita. No? Kapatid, kapuso, kapamilya, ibasahin ko lamang ho ito. May ilan po tayong mga magulang na nangungutang na lamang ho. Ilang pamilya nangungutang upang ho mairaos ang kanilang kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po tayo sana po, sabi nga ng ating Pangulo, ala na hong pundo, ala na hong pera. Kaya nga po, marami din po nagsabi sa akin, nasaan na raw ho ang pera. Ako po, wala akong alam kung saan po napunta yung pera. Dahil hindi ko naman po hawak yung pera. At hindi ko rin po alam kung may pera ba talaga. Dahil ang akin lang pong nalalaman ay napapanood at napapakinggan ko lamang sa mga sinasabi po ng ating pong taga-gobyerno, lalo na po ng ating pong Pangulo, na maglabas sa ganitong budget at ipamahagi sa ganitong mga ahensya ng gobyerno. Kaya mayroon naman pong nagsabi sa akin dito, mga ilang netizen ho, na simula ho pumutok ang issue ng PhilHealth. Nanahimik daw ho si Secretary Francisco Duque III. At meron din ho nagtatanong sa akin na bakit daw ho ang ating Pangulo karamihan ho sa mga inappoint niya ay mga dati hong mga sundalo at dati hong general. Dati hong mga pulis at sundalo. Dapat sana ho yung kanya pong inappoint yung karapat-dapat po doon sa posisyon na yon. Katulad daw ho sa PhilHealth, sabi nung isang netizen na nag-forward po sa akin, dapat ho ang inilagay ho sa PhilHealth yung may kaalaman ho tungkol ho sa usaping kalusugan. Ang inilagay ho mga dati hong general. Siguro ho pagdating ho sa sinasabi po nating ating pong yung pong issue ho para po pahalagahan ng ating bansa, pwede ho yung mga dating general. Katulad ho ng DILG, siguro pwede ho yan dahil yan po pagpatakbo po ng mga police matter. Pwede ho yan. At yun po naman sa national defense natin po, pwede po ang mga militar dyan. Pero pagdating naman po sa ibang mga ahensya ng gobyerno, dapat po talaga yung karapat-dapat. At sabi naman ho ni DILG Secretary Eduardo Anio, na sana po pati po sa loob ng tahanan ay dapat ho ang bawat isa, magulang, nanay, tatay, anak at sino pang kasama sa tahanan, ay magsusuot ho ng face mask o face shield para ho maiwasan ang pagkahawaan
Ibig sabihin ho, hindi pa ho sapat yung stay at home, Secretary Eduardo Anyo, sir. At siya naman po ay sinuportahan po ng ilan pong mga health practitioner o medical practitioner. Suportado ho ng Department of Health. Ay sino-sino pa bang magtulungan? Di sila lamang. Pero sa tingin nyo ba mga kababayan ko, aking po mga tagapanood, sa tingin po ba ninyo, dapat ho bang gawin ho yan? Yung mandatory? Hindi pa naman ho ito minamandatory. Ibig sabihin ho, nais pong ipatupad. Nais pong ipatupad ng DILG Secretary na si Secretary Eduardo Anyo na maski ho sa loob ho ng tahanan ay magsuot po tayo ng face mask o face shield. Paano kaya itong mag-asawa na maglabing-labing sa araw man o sa gabi? Kaya tinitiyak ko ho, pagdating ho ng 2021, 2021, next year ho yan. Sigurado ho, marami ho maglalabasan na mga, alam mo na, marami hong mabubuntis at manganganak. Dahil dito sa pandemya, ay nasa loob lang ho ng mga tahanan ang mga mag-asawa. Di ba? Yan ho, At good morning din ho kay paring Jack Burgos. Good morning sa inyo. Jack Burgos, mabuhay ka. Lalo na sa inyo pong mag-ingat ho, pare, At alam ko, frontliners din kayo, isang mamayag. Nandyan ho kayo sa Malacanang. Mag-ingat po, Pre, mabuhay ho, God bless. Sabi po ni Jack Burgos, ganun din po kayo, paring Jack Burgos, mabuhay ho kayo. Maraming salamat sa pagpapanood po ninyo sa aking munting palatuntunan. Yan nga po, balikan natin po yung sinasabi po, sabi nga nila sa akin, bakit ho patalon-talon yung iyo pong mga balitaktakan, yung pong mga kwentuhan. Alam niyo po sa ating pong palatuntunan, hindi lang po tayo nakapokus sa isang issue po. Dapat po pag-usapan natin lahat. At ito, napag-usapan natin kanina, ulitin ko lamang, napag-usapan natin ang Department of Education, napag-usapan natin ang Meralco, napag-usapan natin ang PLDT Wi-Fi o ibang internet services, at napag-usapan din natin yung ito pong Department of Health. Lalo na ngayon, pag-usapan natin ito pong sinasabi po ng butihing Secretary ng DILG o Department of Interior and Local Government, Secretary Eduardo Anyo, na ayon ho sa kanya at suportado po siya ng Department of Health na dapat ho sa loob ng tahanan ay magsuot po tayo ng face mask o face shield para po maiwasan ang pagkahawaan. Sa akin naman pong pananaw, wala ho problema. Kung kinakailangan ho, magsuot ho tayo, walang problema. Pero ang tanong ho ng mga netizen ng ating pong mga kababayan, paano daw ho kapag ho nagtalik o naglabing-labing ang mag-asawa sa araw man o sa gabi? Dahil hindi maiwasan kapag talaga sumumpong, di ba paring Jack? Hindi po maiwasan, talaga po pag sumumpong yan, maiwasan mo bang araw o gabi? Basta ho, kaya, pwede. Di ba? At isang magandang umaga ho, kaibigan ko, kababayan ko, Marciano Luzano Jr., sir. Good morning. Marhay na aga tabi sa imo, Sir Jojo. Yan po sabi po ni kababayan ko, Marciano Luzano Jr. At sinabi nga nila, kapag ho nagtalik ho ba mag-asawa, bawal na ang lips to lips. Kayo naman ho, wala naman ho si Secretary Eduardo Anyo sa loob ho na inyong tahanan. Kaya kayo na ho ang bahala. Ayan ho yung sinasabi lamang ho ng isa ho butihin nating Secretary ng DILG, Secretary Eduardo Anyo. Kung maaari lamang ho, gawin ho natin para po mapatunayan natin kung tama ho ba ang ipinapatupad po ng ating gobyerno. Katulad ho ng barrier, meron pong nagsabi sa akin, pati daw ho ba pag labing-labing ay kailangan maglagay ng barrier? Kayo naman ho, binibigyan nyo kasi ng kulay Wala naman siguro masama kung sundin muna natin, di ba? Kaya nga po yun po sinasabi ko sa ating pong, yan po sinasabi ng ating pong mga netizen, na ako po nagpasalamat sa inyo. Magandang araw sa inyo. Dahil nga po nakikita ko po na kakaiba po ang inyong pong mga kaisipan. Ang inyong pong mga pananaw sa buhay. Dahil naisip nyo yung mga bagay na gano'n. Sige, iwanan na natin yung issue na yan, yung sinasabi yung, pagsusuot ho ng face mask at face shield ho sa loob ng tahanan o sa loob ng bahay. Malay ninyo,
dahil sa pamagitan na yan, at siguro pag nag-program ho tayo, naka-face mask at naka-facial na tayo. Pero gano'n pa man, nag-isa lang ako dito sa loob ng kwarto. Kaya wala akong problema siguro. Siguro pag may kasama ko yung anak ko, aking asawa, at sino pa maging kasama dito sa aking tahanan, ay siguro po dapat siguro magsuot tayo. Subukan ko ha, para po ako mismo makatestin nito. Kaya ko kaya? Kaya ko kaya? Mukhang hindi ko kayanin ho. Baka ako'y pagtawanan ng aking mga anak. Pero yan po kung kinakailangan at talaga pong isa ho yan sa solusyon, no, para po maiwasan, mawala na itong COVID-19 na ito. Maganda ho yan. At may mga ilang doktor ho, katulad ho kinoktor ko, Benjamin ko, siya po ang Chief Section of Pediatric Infectious Disease UST Hospital, na sabi niya ho, posibleng mas marami pang positibo sa COVID-19 na hindi pa nahahanap. Yan ho ang sinasabi po ng isang doktor ho ng UST, si Dr. Benjamin ko. Mismo na ho mga doktor na ho ang nagsasabi. Ito ho, tingnan nyo ho, sa South Korea ho, 3 linggo lamang ho, lahat ho ng tao, nasa tahanan lang, tanggal, nawala ho yung virus. Yun po isa sa mga halimbawa. At malalaman naman natin yan kung gaano katotoo yung mga yan, di ba? Kasi nakita mo naman, di ba? At sa kanila pong lugar, mayroon pong malaking mga penalty. Malaki po, magbabayad ho kayo ng napakalaking halaga kapag lumabag ka po sa kanilang quarantine protocol. Dito sa atin, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, hanggang doon lamang dahil nga tayo ay makabayan. Sabi nga nila, mabait pa nga. Sabi nga dito, basahin ko lamang para po sa kalaman nating lahat, di ba? Pinapababa ang Pangulo. Ang mga tao, ano ba to? Ito nagiinuman, nagbibingo, mga bata, naglalaro sa kalabas ng bahay. Sa mga checkpoint, sila pa ang matapang, rally dito, rally doon, nakikipag-away sa mga taong nagpoprotesta sa kanila. Panay puna sa gobyerno, ito po ang realidad sa Pilipinas. Sobrang nakakalungkot. Ibig sabihin po, dito, nagbigay sa akin ng mensahe, ito po yung mensahe ng isang netizen sa akin, di ba? Ang Pangulo daw ay gusto pang pababain sa pwesto. Yan naman po hindi pwede ho yan gawin na pababain natin ating Pangulo. Dahil meron po siyang sinumpaang tungkulin na hanggang po sa 2022, siya po uupo sa kanya pong pwesto o sa kanya pong trono. At tama po ito nagpadala sa akin ng mensahe. Marami po tayong mga kababayan na ang mga minor de edad na sa labas naglalaro. Diba? Dapat ho makontrol ito ng ating mga magulang, ng ating pamilya, diba? Ng bawat pamilya. Na huwag sana hong palabasin ang mga minor de edad. Lalo na po ito mga senior citizen. Kapag tumungtong ka ng 60 kahit malakas ka pa, abay sumunod ka na dahil yan po ang sinasabi po na senior citizen ka na. Kahit walang ID ka, talaga hong ganun na ho. 60 ka na. Kaya senior citizen ang tawag sa iyo. Kailangan po manatili po sa ating tahanan. At isang magandang umaga po, sabi po ni Rocky Cherry Lato. Good morning, sir. Good morning din po sa inyo. Rocky Cherry Lato. Diba? At sabi pa nga dito, marami pong nagiinuman, marami pong nagbibingo, marami pong nagsusugal na sa labas. Diba? Ito po yung mensahe na pinadala po sa akin. At kapag hindi ko po ito binasa, ay mawala ng gana po ang ating mga netizen na nais pong magpadala ng mga mensahe sa atin. Ito pong ating mga pinag-uusapan ay hugot ho ito, galing ho sa kanila. At hinimay-himay lamang ho natin ang tudo para po naman maintindihan ng bawat isa sa atin. At sana po naintindihan ninyo yung aking po mga pinagsasabi. At isang magandang umaga ho kay Jomel Dumalaon, Disikan. Jonel Dumalaon, Disikan. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo. Mamaya ho, panoorin po yung aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, yung pong issue po sa Meralco. Pag-usapan ho natin yan ha. Panoorin ho ninyo. 2 bagay lamang ho ang pag-uusapan natin.
ilang minuto na lamang ho, dadapo na ho ang alas 11 ng umaga. Oras na ho ng paghahanda ng tanghalian. Gising, gising Pilipinas! Yung mga tulog pa riyan dahil walang pasok, gising na ho, gising na, umaga na ho, tanghali na ho. At marami ho, ayon ho sa balita, marami ho mga backlog ito pong lumalabas ho sa, siyempre natural ho, noong mga panahon ho, wala pa po tayong sapat ho na testing, di ba, capacity. Ngayon po, mayroon na po tayong rapid test, swab test, at iba pa, di ba? Kaya po naglabas ang resulputan. Ang maganda lamang ho rito, nitong sinasabi po natin na kahit tumaas po, ang bilang po ng mga nagpositibo sa bansang Pilipinas, ay tumaas din po ang bilang ng mga gumagaling ng nitong coronavirus o COVID-19. Yan ho ang isa sa pinakamagandang balita. Ibig sabihin ho, marami po nagsasabi na may kakulangan po ating gobyerno, pero para po sa akin, nakita ko po na medyo po naging maayos at maganda yung pagmamaniobra po ng ating gobyerno para po makontrol itong COVID-19. Kahit ho, mahirap ang ating bansa, hirap na hirap ang ating bansa upang puksain o kontrolin itong COVID-19, ay hindi ho sila nagsawa upang pong tugunan ang mga problema nitong pandemic. Sabi nga po ng aking isang kaibigan, makakalaya na ho ba tayo paglagpas po ng Agosto 18 nitong taong kasalukuyang 2020. Ayon nga ho sa ating Pangulo at sa maging ho kaya dating General Lorenzana na hindi na po kaya ng bansang Pilipinas na paigtingin pa itong lockdown, itong Modified Enhanced Community Quarantine o ECQ o maging ECQ man, dahil lubog na ho sa ekonomiya ang ating bansa. At basahin ko lamang po itong comment ho ni Jonel Dumalaon Disikan. Good morning po, ingat palagi, God bless. Salamat din po, kayo din po. Ay, maraming salamat po sa lahat po ng nagpadala ng mga komentaryo, comment ninyo, pag-share ho ninyo at pag-like po ninyo sa aking pong Facebook Live at maging sa aking YouTube videos, no? At sa mga nagpadala po ng mga mensahe ninyo sa aking pong Messenger at pag-text po sa akin sa iba't ibang mga issue na aking pong nalalaman, hindi lang po sa mga balita na aking pong napapanood at napakinggan sa iba't ibang istasyon ng TV, maging sa iba't ibang istasyon ng radyo, kung di po, maging po sa social media, ay nariyan ho kayo upang padalhan po ako ng mga mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Utang ko sa inyo ito. Dahil kung titignan nyo, nandito lamang ho ako. Kung hindi po, dahil po sa ating pagmamasid, pakikialam, no? Sa iba't ibang mga kwento at istorya, balita, di ba? Hindi po natin alam kung ano na po ang lagay ng ating pong bansa. Ganun pa man, magtiwala lamang tayo sa nag-iisa at tunay na Diyos na ito pong ating problema, nito pong COVID-19 o coronavirus ay matapos na ho. At mag-ingat ho tayong lahat kung kinakailangan ho, stay at home to save lives ho tayo. Subukan natin ho. At kayo naman pong nasa gobyerno, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung panawagan po ng ating pong mga kababayan, na tulungan po sila kahit po sa ayuda lamang ho ng mga tinatawag na relief goods. Kung mayroon pa po mga relief goods ang DSWD, ipamahagi na po ninyo sa ilan po mga pamilya na nangailangan po ng tulong dito sa Metro Manila at karating probinsya na tinamaan po nitong Modified Enhanced Community Quarantine. Diba? Kasi kaya dapat ho tulungan po natin ang ating po mga kababayan. Ay, salamat ho kay sino ba ito? Lucio Barnayha. Paring Lucio, maraming salamat sa inyo at Dami Mat Tatin Peria. Ba? Ang haba ng pangalan mo, ha? Isang magandang umaga ho sa inyo. At magandang umaga din ho sa Birada Balita News Online.
Lalo na po sa kanila pong Pangulo, si Sir Ri Santia at kay Sir Jonathan. Isang magandang umaga ho sa inyo at sa lahat ng mga birada balita nationwide o worldwide. At sa Partnet Media Group, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ho ng mga kaibigan ko dyan sa Hulika, Sisu Boys. Good morning. Magandang umaga ho sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At ilang minuto na lamang ho, alas 11 na. Hoy, maraming salamat po sa PLDT Wi-Fi Nakaisang oras ho ako, hindi ho nagpaputol-putol. Ay, salamat na dinig din ho ang aking pong panawagan. Salamat ho, sana i-maintain ho ninyo yan, yung serbisyo ho ninyo. Dahil ho ang pagbabayad namin ng aming pong obligasyon ay maintain din ho. Sana po kapag nagloko po ang inyong pong serbisyo, internet services, bawasan ho ninyo ang aming bayad. Hindi ho, dire-diretso, tuloy-tuloy ho. Ganon na ganon. Eksakto, walang labis, walang kulang. Kaya dapat ho, kapag ho tayo nagkaroon ng problema, aberya, para ho yung sinasabi ho mga delivery ho, na sinasabi nila kapag hindi umabot sa ganitong takdang oras, libre na ho ang inyong pong pinamili o binili. Dapat ho, ganun din ho ang ito pong ating internet services sa buong Pilipinas. Kapag ho sila'y sumablay, nagka-problema, dapat ho, bawasan ho nila ang bayad. Maging ho sa kuryente tubig ho, minsan ho, nagkaroon ng burnout dahil nga po sa mga ilang problema, dapat ho, bawasan din ho. Hindi ho, yung mga nakaw ho ng kuryente, tayo pa ho nagbayad. Hindi namin problema ho yan, problema ho ninyo yan, Meralco. Mamaya ho, pag-usapan natin yan, ito po sa aking YouTube channel, Hulika ni Jojo Sibial. Panoorin po ninyo yan, isi-share ko sa inyo. Pag-usapan natin ang Meralco at iba pa. Okay, maraming salamat po. Ma'am Ani Dihuan, ingat po kayo dyan. Dyan ho sa, ano ba ito? Caloocan ito. Bagumbong, ano ba ito? Diparo, tama ba? Ano bang lugar nito? Nakapunta ko rin, nakalimutan ko lamang ho Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao. Kapatid, kapuso, kapamilya, magandang umaga ho sa inyong lahat. At nagtatapos na naman tayo ho ng ating pong palatuntunan. Siyempre ho, dating bago tayo magtapos, tayo magpapasalamat. Ibang klase ho ako. Pagkatapos po ng aking palatuntunan, ng aking programa, doon ho ako nanalangin para po naman magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Father in heaven, forgive our sins, unite our country, Philippines, bless our President Rodrigo Roa Duterte, bless our new heroes, the frontliners, bless and heal our nation, Lord, especially those COVID-19 victims because this is a better place for us. Panginoon ko, maraming salamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, sana po gabayan nyo kami, lalo na po ang bawat isa sa amin, bawat pamilya. Panginoon, tapusin na po ninyo itong aming mga diranas na problema nitong coronavirus o COVID-19. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na ipinagkaloob nyo sa amin. Sa lahat ho, tulungan po ninyo ang mga tao pong nangangailangan sa mga oras na ito. Huwag nyo silang pabayaan. Lord, ang kahirapan hindi po maging dahilan upang pumanghina o mawalan ng pag-asa ang aking mga kababayan. Panginoon ko, kayo po ang may sabi na kapag may pagsubok, may kapalit po itong kaginawaan. Hinihintay po namin, Panginoon, ang kaginawaan na sinasabi ninyo. At alam ko, hindi na po ninyo ito patagalin dahil nakikita po ninyo ang mga tao dito sa bansa namin, sa bansang Pilipinas, nagkakaisa at kinikilala ka, Panginoon, na nag-iisa at tunay na Diyos, na kayo po ang Panginoon na siya hong tagapagligtas ng sambayanan. Kaya po, Panginoon, ipinaubaya po namin sa inyo ito pong aming problema sa bansa namin, maging sa buong mundo. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Ingatan niyo kami, Panginoon, higit sa lahat. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang pong makatulong na ipamahagi
ang inyo pong buhay na salita para po sa sambayanang Pilipino, maging sa aming kapitbahay, maging sa aming kabarangay, maging sa aming kabanwa o kababayan, sa buo po. At maraming salamat, Panginoon. Kayo na po ang bahala. At bigyan niyo po kami ng great wisdom, lalo na po ang aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, upang pong Lord, magampanan niya na maayos at mabuti. Dahil nga po, marami pong kinakaharap na problema ang aming bansa. Panginoon, maraming pong salamat at sana po ang pagtutulungan at pagkakaisa mangunguna, mangibabaw at higit sa lahat ang panampalataya. Panginoon, naniwala pa ako na mayroon pong 3 bagay na ikaw ay binahagi sa amin. Yan pong panampalataya, yan pong pagbibigay at ang pag-ibig, Panginoon ko. Faith, pag-asa, hope, and love o charity. Lord, ibigay niyo po sa amin yan. Ang panampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon ko, at itong lahat binabalik namin papurit pasalamat sa pangalan ni Panginoong Jesucristo at siya hong tagapagligtas sa amin. Maraming po salamat, Panginoon ko. Amen. Thank you so much. Maraming po salamat. At ulitin ko lamang, paalala po sa ating pong lahat ng makababayan, please ho, stay at home to save lives at siyempre ho, maglinis po tayo ng ating mga kamay, maghugas ng ating kamay ng ating katawan, maglinis po tayo, observe physical o social distancing, magsuot po tayo ng face mask kung tayo lalabas ng ating mga tahanan. At kung hindi naman, please ho, pakinalaman ho, stay at home, At isang magandang morning ho kay Gaspar Latam Noy. Yan po ay sa aking pong kababayan, Paranaque Ed Popanis, pakibatin Manoy ang Paranaque Ed Popanis. Salamat. Morning Joe. Salamat. Yan po mga pahabol pa po kay aking pong kaibigan ito, dati rin pong Pangulo ito ng Paranaque Press Corps, no? Isang magandang umaga ho sa inyo. Ulitin ko lamang ho, mag-ingat po tayo, stay at home to save lives, at siyempre ho, Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Dagang salamat. Maraming salamat, Pilipinas, at thank you world, Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. God bless, to God be the glory. Maraming pong salamat sa inyo. Oy, may pahabol pa si Ma'am Elsa Bumeltak Obispo. Ma'am Elsa Bumeltak Obispo. Good morning po sa inyo. Maraming salamat at nagtatapos na po ang ating munting palatuntunan. At sabi po ni Ma'am Elsa Bumeltak Obispo, pabati po. Yan po, binabati ko po si Ma'am Elsa Bumeltak Obispo. Good morning po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo, stay safe po. At marami pong salamat sa inyo, Isang magandang umaga ho sa inyo ulit, at hanggang sa sunod na araw bukas ho, tayo ay magka-dapang palad ulit, at tayo po ay magkasakasama sa aking pong munting palatuntunan. Huli ka ni Jojo Sibial sa aking pong Facebook Live, Jojo Sibial. Tuwing araw ho ng Lunes hanggang Biyernes ho, alas 10 ng umaga hanggang alas 11. Mabalos at dagang salamat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Thank you so much.